Nakikita niyo ba yun si tatay? Yun yung sabi ko na nakikita ko na isang matanda dito na gusto kong bigyan ng damit kasi lagi niya suot yan ng pants niya tsaka damit niya. Yun, tumawid siya, kawawa naman. Gagawin natin, iikot na lang tayo para maabutan natin siya at mabigay ko yung dala kong damit tsaka mga pantalon sa kanya. Ang ingay, nandito ko sa highway. Sige guys, update ko na lang kayo mamaya kapag nakausap ko siya. Yun na siya, patawid na. Pabuling ko muna. Ayan siya guys, medyo natatakot lang ako kausapin siya kasi parang masungit yung mukha. Pero tatry ko rin kung makakausap ko siya. Medyo suplado yung mukha, baka mapagalitan ako eh. Pero tatry ko guys, tatry ko. So guys, ito nga pala si tatay. Dito kami sa, malapit sa Dasma. Ilang taon na kayo tay? Ilang taon na po kayo? 59 years old na si tatay pero malakas pa kaya niya pa itulak yung mga kariton. Marami ng mga laman. Taga saan kayo tay? Taga saan kayo? Taga dito lang pala si tatay. Guys, sa mga baka may gustong tumulong kay tatay, message nyo lang ako or comment lang kayo dito sa Ngayon magbibigay tayo kay tatay ng ng mga damit. Teka lang. Sa mga oras na to, medyo naninibago pa akong kausap si tatay. Tinitingnan ko pa siya sa mga mata kung okay lang ba sa kanya na naistorbo ko siya. Kaya yung nakita ko naman na okay sa kanya at gusto niya matulungan. Kaya unti-unti ko nang binigay sa kanya itong mga damit. Unang-una itong tsinelas kasi ito yung nakita ko sa paa niya na sobrang hirap na siya sa tsinelas na. Dahil luma na nga at butas na pala. Tapos naisip ko ibigay sa kanya itong bag para may lalagyan siya ng kahit papano ng pera niya. At itong pantalon para kahit papano mapalitan niya na yung pantalon niya. Ganito pala kasarap sa pakiramdam kahit na papano nakakatulong ka sa kapwa mo kahit sa mga malilit na bagay lang. Tapos yun, nakita ko yung mga ngiti niya habang inaabot ko yung mga damit sa kanya. Niisip ko nga, dapat pala maging masaya tayo kasi meron tayong mga damit kahit papano na hindi natin kailangan manghingi sa ibang tao. At mas masarap sa pakiramdam kapag nagbibigay. Mas masarap magbigay ng kusang loob kahit sa mga ganitong bagay lang basta't alam mong bukal sa loob mo. Kaya kahit sobrang init, kahit nabilad ako sa pagdadrive ng motor, nawala yung pagod ko. Kitang-kita naman sa itsura ko dito, ang haggard-haggard ko. Pero hindi ko na naisip yun kasi nakapokus ako sa mga ngiti ni tatay. Kasi ang sarap-sarap sa pakiramdam na meron akong napasayang tao. Ilang beses ko nang hinahanap si tatay. Buti na lang ngayon, natagpuan ko siya at kahit papano, nabigay ko na to sa kanya. Advance Merry Christmas tatay. Ang sarap sa pakiramdam tumulong sa mga ganitong tao. Sila kasi yung mga tao na kahit sa mga maliliit na bagay lang na-appreciate nila. Hindi katulad ng ibang tao na kapag tinulungan mo magre-reklamo pa. Kaya sa iba dyan, kapag nakakakita kayo ng mga ganitong klaseng tao, lalo na sa mga matatanda na, huwag kayong manginayang sa pera nyo. Kahit magkano lang yan, kapag nakapagbigay kayo, makakadagdag din yan sa panggastos nila, pambili nila ng pagkain araw-araw. Kaya ako, lagi ko sinasabi sa sarili ko, sana mayaman na lang ako. Kasi kung mayaman ako, hindi ako mapapagod o magsasawang tumulong sa mga ganitong tao. Para kahit namamatay ako, meron naman ako nagawang mabuti dito sa mundo. Kaya ngayong araw, mission complete tayo kay tatay. Kaya maghahanap na naman tayo ng ibang pwede nating matulungan. Kaya sa mga oras na to, kinakapa ko na yung bulsa ko kung may laman pa. At yun, may nakuha ako at binigay ko kay tatay para kahit papano may pambili siya ng pagkain at panlaman niya sa tiyan. Ayun guys, nabigay na natin kay tatay yung mga damit at nakapagbigay na rin tayo kay tatay ng ng pambili ng merienda. Yung boses ko medyo malakas kasi hindi tayo naririnig ni tatay. Kaya sa mga diyan na gusto tumulong kay tatay, kawawa naman si tatay. Naglalakad siya dito umaga hanggang hapon. Napakasarap makita na mayroon kang taong napasaya kahit sa mga konting bagay lang. Ang sarap sa pakiramdam na ngayong araw na to, meron akong taong napangiti at natulungan kahit sa maliit na bagay lang. Sabi niya ni tatay, salamat daw kasi makakapag-bihis na daw siya. Kaya nga sabi ko, gusto ko dalaan si tatay kasi yan lagi ko nakikita. So tingnan niyo kung gaano kahirap ng trabaho ni tatay. Tapos si tatay may diferensya pa sa paa. Yan, itutulak niya ng itutulak hanggang sa makapunta doon sa bintahan ng mga karton, ng mga lata, gano'n. Yan yung hanap buhay ni tatay araw-araw. Ilang beses ko na siya hinahanap dito kaya nagkakasalasalang kami. Hindi ko siya makita dahil minsan hapon na ako nakakadaan dito. Siya naman umaga pa, na pala. Kaya yun guys, pa-like and follow na lang guys para marami pa tayo matulungan ng mga katulad ni tatay. Paunti-unti lang, paunti-unting tulong. Akala ko nga kanina guys, hindi ako kakausapin ni tatay kasi mukha siyang suplado, mukhang galit. Pero nung nakausap ko na, okay naman siya kausap, mabait naman siya. Ayun lang guys, pa-like and subscribe na lang. Pa-follow na rin dito sa TikTok. Salamat!